8:00 na ng gabi, tulog na si Leo. Nandito ako ngayon sa dalampasigan nakaupo sa buhangin. Habang pinagmamasdan ng malaking buwan sa kalangitan, ang mga bituin na nagkikislapan. Malamig na hangin ang yumayakap sa aking buong katawan. Yakap ko ang aking sarili, nang biglang may yamakap mula sa aking likuran. Lumingon ako sa aking likuran, magrereklamo pa sana ako nang magsalita siya. Please Annika, kahit ngayon lang pakinggan mo ang sasabihin ko. Nagsusumamong wika nito, at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Elias, baka may makakita sa atin. Turan ko, hindi naman siya sumagot, at nanatiling nakayakap at tahimik. Alon sa dagat ang tanging maririnig mo, sa ilang minutong katahimikan. Annika, tawag niya sa pangalan ko. Tanging tugon ko. Huminga muna siya ng malalim bago magsalita. Si Samantha, hindi ko siya pinakasalan. Wala kaming naging relasyon noong iniwan kita, kahit hanggang ngayon. Parang tumigil ang tibok ng puso ko, dahil sa salitang binigkas niya. Bakit niya ito sinasabi? Kaninong bata ang pinagbubuntis ni Samantha? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ko. Because you need to know the truth. Ani nito. Ano naman ang dapat ko malaman? Bakit niya sinasabi ito ngayon? Kung sinasabi mo yan para bilugin muli ang ulo ko. Itigil mo yan, Elias. Huwag na natin pahirapan pa ang mga sarili natin. Masasaktan lang tayong pareho, Elias. Masasaktan lang natin ang mga taong nakapaligid sa atin. At kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako maniniwala pa sa'yo. Mahabang litani ako at tumayo na. Akala mo ba, ikaw lang ang nasasaktan? Akala mo ba hindi ako nasaktan noong iniwan kita, Annika? Kung nasaktan kita noon, at kung nasaktan ka dahil iniwan kita, at kung sa palagay mo niloko kita, mas dobleng sakit ang nararamdaman ko noon. Hindi madali ang iwan ka, Annika. Lalo na mahal na kita noon. Napakasakit, Annika, na makita kang umiiyak sa harapan ko nang dahil sa akin. Hindi ko matanggap sa aking sarili na iniwan kita noon. Napalingon ako kay Elias, umiiyak ito. Tama ba ang nakita ko umiiyak siya? Hindi porket lalaki ako, at hindi ako umiiyak sa harapan mo ay ibig sabihin nun hindi na ako nasasaktan. Mukha lang ako matapang at malakas sa labas, pero dito sa puso ko ang sakit-sakit, Annika. Ang hirap magpanggap na akala mo okay ka, pero ang totoo ay hindi. Yung tipong durog na durog ako ng mga panahong iwan kita. Wala akong kakampi, wala akong karamay. Mag-isa akong umiiyak, halos ikamatay ko noong iniwan kita. Saad nito habang humahagulgol. Kung totoo yang sinasabi mo. Anong dahilan para iwan ako? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako sinaktan? Alam mo bang halos ikamatay ko ang pag-iwan mo sa akin noon? Iniwan mo ako nang walang dahilan o rason. Ang sakit sa parte ng puso ko, na iniwan mo ako na hindi ko alam ang dahilan, Elias. Pakiramdam ko noon ay para akong basura sa paningin mo. Para akong isang gamit na pagkatapos maluma at masira, ay binaliwala na lang bigla. Alam mo yung pakiramdam na pagkatapos kang gamitin at pagsoan. Bigla ka na lang ipagtatabuyan. Yun ang naramdaman ko noong mga oras na iyon. Panunumbat ko sa kanya. Umiiyak na rin ako, hindi ko mapigilan ang bagzo ng damdamin ko. Noong bumalik tayo mula sa Bicol, nagkaroon na ng problema ang kumpanya. Hindi ko na sinabi sa'yo, dahil ayaw ko nang madagdagan pa ang mga iisipin mo. Akala ko noon ay simpleng problema lang ito na kaya kong resolbahin. Pero nalaman ko na lang na malaking pera ang nawawala sa kumpanya. Ilan sa mga board member ang nag-full out ng kanilang mga shares sa kumpanya. Nalaman ito ni Daddy, kaya bigla itong inatake sa puso. Buti ay hindi naging malala. Mahalaga ang kampanyang iyon kay Daddy. Dahil pinamana pa ito sa kanya ng lolo namin. Labis ako nag-alala sa kalagayan ni Daddy, kaya pumayag na lang ako sa alok na magpakasal kay Samantha, kapalit ng tulong mula kay Mr. Ford ang daddy ni Samantha. 1 linggo mula ng huli nating pagkikita, ay kasal na namin ni Samantha, pero bigla itong umurong sa kasal namin. Umalis siya at 1 taon na wala. Yung mga panahong nawala ka sa akin, Annika, nawala na direksyon ang buhay ko. Halos magpakalango ako sa alak. Ilang beses akong pabalik-balik sa lumang bahay nyo, pero hindi ka na bumalik. Kaya kung iniisip mo na iniwan kita,
dahil lang sa ibang babae, nagkakamali ka. Hindi kita kayang ipagpalit sa iba. Simula nang makilala kita, at unang araw pa lang natin na pagtatagpo, sa'yo ang puso ko, Annika. Ninakaw mo na ang puso ko, kaya noong nawala ka, para din akong ninakawan ng kaligayahan. Mahal na mahal kita, Annika. Oo, maluko ako, at babero, pero kahit ganun ako marunong din ako magbago. At kahit pasaway ako, iisang babae lang ang tinitibok nitong puso ko, walang iba kung hindi ikaw. Natutop ang aking bibig dahil sa mga sinabi ni Elias. Please sweetie, come back to me. Parang ice cream ang puso ko, na bigla na lang natunaw sa mga nalaman ko. Lumuhod sa harapan ko si Elias, at hinawakan ang dalawang kamay ko. Please, forgive me sweetie, love me again, please. Nagsusumamong turan nito. Hinalas ko ang pagkakahawak niya sa kamay ko, at lumuhod din sa harapan niya para magkapantay kami. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya. At pinunasan gamit ng aking kamay ang luhang tumuyo sa kanyang pisngi. Sana sinabi mo noon, para hindi naman ako nagmukhang syunga, diba? Para alam ko kung ano ang dahilan mo. Para hindi naman ako nag-isip ng kung ano-ano. Matatanggap ko naman kung sinabi mo sa akin ang dahilan at ang totoo. At hindi mo naman kailangan hilingin sa akin na mahalin ka, dahil wala namang nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo. Hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa iyo, Elias. I love you very much, Elias. Napahanga mo ako, Elias, kaya mong isakripisyo ang pag-iibigan natin, para sa ikabubuti ng pamilya mo. Umiiyak ng turan ko. Si Samantha, sino ang tatay ng dinadala niya? Tanong ko. Si Eleazar. Sagot naman nito, si Eleazar. Paanong nangyari? Ang tanong ko. Noong nawala kasi si Samantha, ay hinanap ito ni Eleazar. Alam ko labis ang pagmamahal ng kakambal ko kay Samantha, kaya ginawa niya lahat para mahanap ito. Nang magbalik sila ay nalaman naming kasal na pala ang dalawa sa London. Sa ilang taon nilang pagsasama, naging masaya naman silang dalawa. Saad ni Elias, pero baka sa boses nito ang kalungkutan. Nasaan si Eleazar? Tanong ko sa kanya. He's dead. Nagulantang naman ako sa sinabi niya. He's what? He's dead. Na-diagnose siya ng cancer of the bone. Hindi niya nakinaya, kaya iniwan niya na kami 8 months na siyang patay. Biglaan ang pagkamatay niya, nalaman na lang namin na stage 4 na pala ang sakit niya. Labis akong naawa kay Samantha, at lalo na sa magiging anak nila. Kaya nangako ako kay Eleazar na aalagaan ko si Samantha, at ang kanilang magiging anak. Nakaramdam naman ako ng labis na awa kay Samantha. Bigla akong kinain ng guilt, ang sama ko mag-isip kay Samantha. Kung tutuusin pala ay mas masakit ang pinagdadaanan niya ngayon, kumpara sa akin. I'm sorry to hear that. Malungkot na sabi ko, at niyakap siya ng mahigpit. Tayo na ba ulit? Tumaas ang kilay ko sa tanong niya. Aba, anong akala niya sa akin, easy to get? Ano siya siniswerte? Asa ka, manligaw ka muna. Kung noon nakuha mo ako sa santong paspasan, ngayon manligaw ka. Pagkasabi ko noon ay iniwan ko na siya. Sige, liligawan kita araw-araw. Kung gusto mo minuminuto, oras-oras pa. Pahabol na sigaw nito. Magaan ang pakiramdam ko. Nang magising ako kaninang umaga. Siguro dahil nakapag-usap na kami ni Elias. Naligo ako at nagbihis ng isang floral summer dress. Maaga din nagising si Leo, at nagtungo sa cabin ng daddy niya. Palabas na ako ng cabin, nang makasalubong ko si Trina. Masama ang tingin nito sa akin, na parang kakainin ako ng buo. Problema ng bruhang ito. Hinayaan ko na lang siya, ayaw ko masira ang magandang araw ko ngayon. Nang dahil lang sa bruhildang ito. Naglakad na ako patungo sa cabin ni Dom. Nakabukas ng kaunti ang pinto nito. Papasok na sana ako nang marinig ko ang boses ni Dom, may kausap ito sa cellphone. Bro, may nangyari sa aming dalawa. Lasing na lasing ako noong gabing iyon. Paggising ko na lang isang umaga, ay nasa tabi ko na siya. Saad nito at sabay sa bunot sa kanyang buhok, na halatang frustrated. Sino ang tinutukoy niya? May babae ba siyang naka one night stand? Paalis na sana ako nang magsalita muli siya. No, hindi ko pakakasalan ng babaeng iyon. Si Annika lang ang gusto kong pakasalan at makasama. Alam mo naman na mahal ko si Annika.
Hindi pwedeng masayang ang pinaghirapan ko. Ginawa ko ang lahat para mapaghiwalay si Elias at si Annika. Ultimong pagpapabagsak sa kumpanya nila Elias ay ginawa ko. Pati si Samantha ay kinausap ko pa, para magpakasal lang kay Elias noon. Para akong natuod sa kinatatayuan ko, dahil sa mga narinig ko mula kay Dom. Si Dom ba ito? Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig mula sa kanya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwalang kaya niyang gawin ang bagay na iyon. Kaibigan niya si Elias. Siya ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni Elias. Kung bakit nasira ang relasyon namin ni Elias. Pero imposibleng gawin niya iyon, mabait na tao si Dom. Hindi niya magagawa sa akin ito. Pero malinaw ang mga narinig ko, ginawa niya ang lahat ng iyon. Hindi ko mapigilan ang lumuha. Bakit niya ito ginawa sa akin, sa amin ni Elias? Pinagkatiwalaan ko siya. Pinlano niya ang lahat ng ito, halos sumikip ang paghinga ko. Paalis na sana ako nang lumuwag ang pagkakabukas ng pinto, at lumabas mula doon si Dom. Bumalatay ang pagkagulat sa mukha nito nang makita ako. Eka, paano mo nagawa sa akin ito? Matigas na sambit ko. Nasasaktan talaga ako sa ginawa niya. Annika magpapa, malakas na sampal ang pinadapo ko sa pisngi niya. Alam mo ba kung ano ang naging resulta ng ginawa mo? Inagawan mo lang naman ng karapatan si Elias makasama ang anak niya. Tinanggalan mo ng karapatan makilala ni Leo ang daddy niya. Alam mo bang dapat si Elias ang kasama ko, sa panahong nanganganak ako? Na dapat siya ang kasama ko sa pagpapalaki kay Leo. Panunumbat ko sa kanya. Annika, look, I'm sorry. Nagawa ko lang ito kasi mahal na mahal lang talaga kita. Naiinggit ako kay Elias, dahil kahit ogag siya, ay minahal mo siya. Napailing-iling ako sa mga sinabi niya. Ganyan ka ba magmahal? Sisira ka ng isang relasyon, para makuha mo lang ang gusto mo. Ganyan ba ang basihan mo sa pagmamahal, Dom? Hindi ka totoong nagmamahal, kung hindi ka marunong magparaya at tumanggap ng pagkatalo. Alam mo ba sa ginawa mo noon, munti ka nang malagay sa alanganin ang buhay ni Tito Dylan. Kumunat ang noo niya sa tinuran ko. Dahil sa ginawa mo sa kumpanya nila, ay inatake sa puso si Tito Dylan. Hindi mo alam. Kasi makasarili ka. Sariling kaligayahan mo lang ang iniisip mo. Makasarili ka. Sigaw ko. Hahawakan niya pa sana ako nang tumalikod na, at patakbong nagtungo sa cabin ni Elias. Pagbukas ko ng pinto, ay nadatnan ko silang mag-ama naglalaro sa kama. Sabay naman silang lumingon sa gawi ko. Kumunat ang noo ni Elias at tumayo, at naglakad patungo sa akin. What's wrong? Why are you crying? Nag-aalalang tanong niya. Hindi ako sumagot at patakbong sinalubong siya, at yamakap sa kanya. Please, umalis na tayo dito Elias. Humihikbing saad ko. May nangyari ba? Sabihin mo, may ginawa ba sa'yo si Dom? Saad nito at biglang nagdilim ang aura ng mukha nito. Wala, gusto ko lang umuwi please, umuwi na tayo. Fine, tiimbagang turan nito. Agad naman ako nagligpit ng mga gamit namin ni Leo. Pagkatapos ay bumalik muli ako sa cabin ni Elias. Tapos na rin siya mag-ayos ng mga gamit niya. Karga ko si Leo palabas ng cabin, siya naman ang naghila ng 2 malita. Saktong paglabas namin sa cabin, ay nasa labas si Trina nakabusanggat ang mukha nito. Eka please mag-usap tayo. Napalingon ako kay Dom. Papalapit ito sa amin. Nang makalapit siya sa akin, ay hinawakan niya ako sa braso ko. Don't touch her. May pagbabanta sa boses ni Elias. Huwag kang manggialam dito Elias. Saad ni Dom. At bakit hindi ako mangangialam? Binitawan niya ang 2 malita, at mabilis niyang sinunggaban ng suntok si Dom. Kaya tumihaya sa sahig ang lalaki. Napahiyaw naman ako sa gulat. Ang yabang mo din talagang lalaki ka. Galit na tumayo si Dom, at malakas din niyang sinuntok sa mukha si Elias. Muntika na matamba si Elias, buti na lang ay naitukod niya ang isang kamay niya sa wall. Ikaw ang mayabang, sigaw ni Elias at sabay sipa niya sa sikmura ni Dom. Tama na, awat na sigaw ko sa kanila, pero parang wala lang narinig ang dalawa. Awatin mo nga sila, utos ko kay Trina. Ayoko nga baka masuntok pa ako riyan. Bakit kaya hindi na lang ikaw ang umawat, total ikaw naman ang pinag-aawayan ng 2 yan. Mata Ray na sabi nito.
Akin na yang bubwit na yan. Wika muli nito at sabay kuha niya sa akin kay Leo. Wag mo sasaktan ang anak ko, sasamain ka talaga sakin. Banta ko kay Trina. Ano ba tama na? Awat na. Singhal ko sa kanilang dalawa. Your douchebag. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo? Sigaw ni Elias habang hawak ang kwelyo ng damit ni Dom. Tinuring kitang kaibigan, tapos ito lang ang gagawin mo sa akin. Bulyo ni Elias at sabay suntok sa mukha ni Dom. Ano ba please tumigil na kayo? Naiiyak na turan ko, at sinusubukang hilahin si Elias palayo kay Dom. Daddy, Papa Dom, please stop fighting na po. Natigil silang pareho sa pagbabalyohan nang magsalita si Leo, umiiyak na ang bata. Pati bata na aapektuhan, dahil dyan sa mga kalukuhan nyo. Inis na sigaw ko, at kinuha si Leo kay Trina. Umayos nang tayo si Elias, habang si Dom ay sapo ang kanyang labi, dahil pumutok ito. Umalis na tayo Elias, yaya ko sa kanya. Stop crying big boy. Ani ko at hinalikan siya sa pisngi. Umiiyak pa rin kasi ang bata. Nang makarating kami sa Maynila, ay agad ako nagpahatid kay Elias sa Manson. Anong nangyari ate? Akala ko ba 2 linggo ang bakas iyon roon? Tanong ni Ella. Sinaktan ka na naman ba ni Kuya Elias? Siya na naman ba ang dahilan, kung bakit ka na naman umiiyak ngayon? Hindi Ella, wala siyang kasalanan. Sagot ko sa kanya. Bakit ka nga umiiyak? Si Dom niluko niya ako, hindi ko lubusan maisip na kaya niyang gawin sa akin ito. Si Kuya Dom, bakit anong ginawa niya? Galit na tanong wika ni Ella. Labis ang inis ni Ella nang matapos kong ikwento ang nangyari. Kahit siya ay hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. 3 taon akong nagdusa. Nasaktan at nagtanim ng galit kay Elias. Tapos malalaman ko siya ang dahilan, kung bakit kami nagkahiwalay ni Elias. Sobra akong nasasaktan, dahil sa ginawa ni Dom. Akala ko ba naman ay totoong kaibigan ko siya. Good morning Ma'am Eka, bati sa akin ni Carissa. Good morning. Bati ko rin sa kanya. Tumuloy ako sa opisina ko, pagbukas ko ng pinto si Elias ang nadatnan ko roon. Nakaupo ito sa mahabang sofa. Hi! Nahihiyang bati niya at sabay sukle ng buhok, gamit ang kanyang mahabang mga daliri. Anong ginagawa ng gwapong nilalang dito? Wika ko at nilapag ang bag na dala ko sa desk ko. Naglakad siya patungo sa pwesto ko, at may kinuha sa kanyang bulsa. Nagtungo siya sa aking likuran. Sinuot niya sa akin ang kwintas na ibinalik ko sa kanya. Please Annika, don't remove this necklace. This is a sign of my love for you. Saad nito at sabay halik sa gilid ng aking leeg. Kinilig naman ako bigla sa tinuran niya. I'll pick you up here later sweetie. Bulong niya sa aking tainga. Simpleng halik sa labi ang binigay niya sa akin. Pagkaalis niya ay hindi ko mapigilan ang mapangiti. Para akong teenager na kinikilig dito. Kainis siya lang talaga ang lalaking kayang pakiligin ako ng sobra. Iba ang ngiti natin Ma'am Eka, mukhang in love ang aking magandang boss. Saad ni Carissa, at sabay lapag ng mga folder sa aking desk. Yan na po ang lahat ng report, at nariyan na rin po ang sales ng kumpanya. Tumaas ang sales ng kumpanya natin ma'am. Nagiging mabenta din ang mga product natin. Kaya tuwang-tuwa ang mga board members, dahil na-hit po natin ngayon taon ang 100% na kita ng product, siguradong matutuwa si Sir David. Mahabang litanya ni Carissa. Thanks Carissa, nakangiting wika ko. 11:00 ng tanghali, nang sunduin nga ako ni Elias sa office ko. Pagbaba namin sa lobby, lahat ng empleyadong mga babae ay kay Elias nakatingin. Grabe ang gwapo ni Sir. Lumuluwag ang garter ko. Hoy! Babaita manliligaw yan ni Ma'am Annika. Sorry ka na lang. Sayang sana may makilala rin ako na kasing gwapo niya. Ilan lang naman yan sa mga naririnig ko, napalingon naman ako kay Elias. Ang laki ng pagkakangiti, kulang na lang ay mapunit ang labi nito. Bakit ganyan ka makangiti? Nakataas kilay na sagot ko. Masaya lang dahil kasama ko ang babaeng dahilan, kung bakit ako nakangiti ngayon. Ani nito at sabay kindat. Sus totoo. Bakit may mga babae na naman akong nadatnan? Doon sa opisina mo noong nakaraang linggo. Ano yun mga girlfriends mo? Matare na saad ko. No, alam mo naman na maraming naghahabol sa akin na mga babae.
Ikaw lang naman ang babaeng hindi naghahabol sa akin. Kaya nga dead na dead ako sa'yo. Hindi ko mapigilan mapangiti, kainis na lalaking ito lakas magpakilig niya. Hinampas ko nga siya sa braso. Oy, nagbablush ka kinikilig ka ano? Panunokso niya sa akin, at sabay akbay nang makalabas kami sa building, at naglakad patungo sa parking lot, kung saan nakapark ang sasakyan niya. Ang kapal mo hindi Pagde-deny ko. Oy aminin. Pangungulit niya sa akin. Magtigil ka Elias. Kunwari ay naiinis na ako. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko. Secret. Nakangiting wika nito. Sumakay na kami ng sasakyan, at mabilis niya itong pinatakbo. Nagtaka ako dahil dumaan kami sa isang flower shop. May lumapit naman sa aming isang babae, at inassist si Elias habang namimili ng bulaklak. Pagkatapos namin bumili ng bulaklak, ay umalis na kami. Habang binabaybay namin ang kalsada, nagtaka ako dahil ito ang daan patungo sa sementeryo, kung saan nakalibing si nanay. Pagkapasok namin sa gate ng sementeryo, ay agad kami nagtungo sa puntod ni nanay. Nay, nandito na po kami ni Annika, di ba pangako ko sa'yo babalik ako dito na kasama siya? Nay, patawarin mo sana ako, dahil hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo noon na aalagaan at hindi siya iiwan. Sorry Nay kasi naging mahina ako noong mga panahong iyon. Hindi ko naipaglaban si Annika. Sorry dahil nasaktan ko siya ng sobra, umiyak siya ng dahil sa akin. Matatanggap mo pa ba ako Nay para kay Annika? Mahal na mahal ko po kasi talaga si Annika Nay. This time ipapangako ko na hindi ko na siya iiwan, at mamahalin ko siya ng lubos. Tumulo ang luha ko dahil sa mga sinabi ni Elias. Hinawakan ko ang kamay niya, at marahang pinisil. Siguradong napatawad ka na ni nanay. Alam mo namang malakas ka sa kanya. Ani ko. Nay, sana po mawala na ang pagiging babero niya, saka sana rin ay mabawasan ang pagiging seloso. Masyado po kasing seloso itong manok mo. Natatawang saad ko. Oy sweetie baka multuhin ako ni nanay niyan. Kahit naman marami ang babaeng dumaan sa buhay ko, ikaw naman ang one and only dito sa puso ko. Tingnan mo Nay, lagi niya ako dinadaan sa mga banat niya. Sabi ko at tumawa. Umalis kami ng sementeryo ng masaya. Dumaan muna kami sa isang resto at kumain, dahil alas 12 na ng tanghali. Anong gusto mong kainin? Tanong ko habang nakatingin sa. Gusto ko kainin parang mas masarap kung ikaw. Pilyo itong ngumisi, habang ang mapupungay niyang mata ay nakatitig sa akin. Binigyan ko siya ng warning look. Just me na lalaking ito, kahit nasa labas ang pilyo. Magtigil ka nga Elias. Ang heret mo, sabi ko at tinignan siya ng masama. Ito naman joke lang, malay mo makalusot, dagdag pa niya. Habang kumakain kami ay nahuli ko siya na panay ang titig sa akin, kaya hindi tuloy ako makakain ng maayos. Pwede ba ang mata mo ituon mo sa kinakain mo? Saway ko sa kanya. Why? Mas ginaganahan kasi ako kumain habang nakatitig sa'yo. Malanding sambit nito. Pagkatapos namin kumain, ay hinatid niya ako sa opisina. I'll pick you up here again later okay, I love you. Ani nito at sabay kurot sa aking pisngi. Okay, hihintayin kita. Sagot ko at nagbabay. Naglakad naman siya papalayo, habang kamakaway ay parang hinaplos ng kaba ang dibdib ko, bakit ganito ang nararamdaman ko? Ilang oras na akong nakatutok sa laptop, pero parang hindi ako mapakali sa aking inuupuan. Bakit ganito ang pakiramdam ko, parang may hindi magandang mangyayari. Napahawak ako sa dibdib ko, ang lakas ng kabog ng puso ko. Biglang tumunog ang cellphone ko, agad ko naman ito sinagot, hindi na ako nag-abala pang tingnan kung sino ang tumatawag. Hello, agad na sagot ko, Ate Annika si Leia ito, si Kuya Elias. Naaksidente siya kanina. Halos sumikip ang dibdib ko, bumigat ang paghinga ko sa aking narinig. Umiiyak na rin sa kabilang linya si Leia. Leia, hindi magandang biro yan, please tell me, Geno joke time mo ako diba? Nanginginig ang buong katawan ko, parang hihimatayin ako. Please ate pumunta ka na dito. Pagkatapos namin mag-usap, ay agad akong tumayo sa pagkakaupo, at tinawagan si Randy ang driver ko. Mabilis kaming nakarating sa hospital na pinagdalhan kay Elias, at agad ako sumakay sa elevator patungo sa palapag kung nasaan sila.
Pagdating ko sa ikalimang palapag, ay mabilis na lakad ang ginawa ko papunta sa ICU. Malayo pa lang ako ay natano ko sa hallway ng hospital si Leia at Tita Althea, kasama si Tito Dylan. Nang makalapit ako sa kanila, ay agad akong niyakap ng mahigpit ni Leia at Tita Althea. Anika, si Elias malala ang lagay niya. Diyos ko, hindi ko yata kakayanin, kung pati si Elias ay mawawala sa akin. Ikamamatay ko na, nawala na sa akin si Eleazar, wag naman pati si Elias. Humihikbing saad ni Tita Althea. Bumuhos ang luha ko, na kanina ko pa pinipigilan. Mula dito sa labas ng kwarto, kung nasaan nakakonfine si Elias. Ay tanaw ko siya mula sa kinatatayuan ko. At dahil gawa sa salamin ang ibang bahagi ng dingding, ay kita ko ang kaawa-awa nitong kalagayan. Ang gwapong mukha nito ay puro pasa at sugat. Nakabalot ng benda ang ulo nito. Maraming aparato ang nakakabit sa kanya, hindi ko kayang makita siya sa ganiyang kalagayan, parang dinudurog ang puso ko. Kanina lang ang saya-saya naming dalawa. Nagkaayos pa lang kami. Bakit may pagsubok na naman na dumating? Hindi ko pa nga sa kanya nasasabing napatawad ko na siya. Hindi ko pa napaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Bakit ang lupit ng kapalaran sa akin, ayaw niya ba ako maging masaya? Please Elias, lumaban ka. Para kay Leo, lumaban ka para sa akin. Kailangan pa kita, kailangan ka pa ni Leo. We need you. Please sweetie, mahal na mahal kita. Kailangan ka pa ng pamilya mo. Patuloy lang ang paglandas ng aking luha. Nang lumapit sa akin si Leia at niyakap ako. Alam mo ba ate, noong nawala ka sa buhay ni Kuya Elias, para nawalan din siya ng buhay. Gabi-gabi naririnig ko siyang umiiyak sa kwarto niya, at habang nagpapakalunod sa alak. Pangalan mo lagi ang kanyang binibigkas. Mahal na mahal kanya ate. Alam ko yun dahil noon ko lang siya nakita naging masaya sa isang babae. Nagiging corny pa nga siya minsan. Wika ni Leia at mapaklang ngumiti. Muli akong tumingin kay Elias. Pangako kapag nagising ka na, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Mamahalin kita ng buong buo, para makabawi naman ako sa pagpapahirap ko sa'yo. Nanatili lang kami ni Leia na nakatingin kay Elias. Nang may dumating na mga pulis, at kinausap si Tito Dylan. Nag-aalala rin ako sa kalagayan ni Tito Dylan, dahil may sakit ito sa puso. Hindi po simpleng aksidente ang nangyari kay Mr. Falcon. Sinadya ito, ayon sa pag-iimbestiga namin sa sasakyan niya, ay sinira ang preno ng kotse niya. Litanya ng isang pulis. Umusbong ang galit sa aking dibdib, sino ang pwedeng gumawa nito sa kanya? Si Dom kaya, pero imposible naman. Hindi naman siguro kayang gawin iyon ni Dom kay Elias, naging magkaibigan din sila. Wala akong naiisip na tao na gagawa nito sa anak ko, wala siyang kaaway o kagalit sa negosyo. Wika ni Tito Dylan sa mga pulis. Kung sino man ang gumawa nito kay Elias, sisiguraduhin ko na magbabayad siya.